Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo ay magbibigay lang ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga maiinit na usaping pampolitika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, ang katotohanan pala na mahirap lang ang mga Duterte. Napakahirap po nila mga kababayan, tulad nung ginawa nilang naratiba noong presidente pa ang kanilang tatay na karton, na ang mga Duterte po mahihirap, no? Hindi po nila kayang mag-travel, no? Hindi po nila kayang mamuhay ng marangya mga kababayan, no? At ganon din po, meron pong isang senador niyan na ngayon parang umurong na ang buntot, no? Gumagaya talaga sa kanilang poon na Duterte, no? Mana-mana lang yan, o di kaya nahawa ng tuluyan. Dati matapang daw ito, bad boy po ito sa mga pelikula niya, bad boy. Pero ngayon muang natulad kay Yot man na si Polong, na yung buntot iniwan niya. Bakit po? Mamaya malalaman natin. Okay, so shout out po lahat sa inyo. And may God bless you all. So unahin natin mga kababayan ang katotohanan na ang mga Duterte ay mahihirap. Mahihirap, quote and quote, no? Pero yung sinasabi nilang kahirapan nila ay mga kasinungalingan. Sabi natin, ulit-ulitin natin mga kababayan, ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Ang sinungaling ay kamag-anak ng magnanakaw. Bakit po natin nasabi yan mga kababayan? Nakita nyo naman, nasaan ang mga Duterte ngayon? Nandun lahat sila sa Netherlands mga kababayan, no? Pabalik-balik lang, Pilipinas, Netherlands, magsa-side trip sa isang bansa, no? Sino gumagastos? Sinasabi ni Tokmol Sara Duterte na wala daw government funds na nagasto sa travel niya. Pero yun naman pala, nung nag-report yung opisina niya, milyon na ang nagagastos ng opisina niya sa travel niya. So meaning yung pag-travel niya sa Netherlands, pag-travel niya sa ibang bansa ay official function ng Office of the Vice President. Di ba kasi nireportan ka mismong opisina mo nag-report ng travel expenses mo. Saan ka nagpunta? Official function ba yan? State affairs ba yan? Wala po. Di ba nagsinungaling lang? Ngayon, mga kababayan, may mga lawyers sila para sa tatay nilang karton. Milyon-milyong piso ang binabayad dyan. Saan kumukuha ng pangbayad yan? Yung gastusin nila sa Netherlands, plane ticket, yung kanilang mga ginagastos dyan sa Netherlands, yung bahay, pagkain, no? Sino gumagastos? Personal money. Saan dala? Saan galing ang income? Di po ba? So magtataka kayo, hindi naman pala totoong mahirap ang mga ito, no? Mga sinungaling lang. Di ba? Yung pinakita sa atin daw na bahay daw nila dun sa Davao City, ganito lang ang bahay namin sa Davao City. Yung pala may mga bahay dyan sa mga eksklusibong mga syudad, no? Meron pa nga dyan house on the mountain top. Ay, di ba? Parang mansion lang. Ngayon mga kababayan, yung panganay na anak ni Digong na si Yot man na may 51 billion na abuser, nagre-request ng travel sa 17 bansa. At ang sabi niya pa doon, sinisigurado niya sa pamunuan ng Kamara de Representantes na wala pong government funds ang magagastos, kundi manggagaling sa kanyang personal funds. Saan galing pera mo? Di ba ginawa mo na yan last year? Eto ka na naman. So ibig sabihin within the span of 1 year naka-generate ka ng milyon-milyong pera. Sa bagay nga naman, laki naman namang sahod naman sa Kongreso. Tapos magtrabaho ka lang ng isang araw sa loob ng isang buwan, 250,000 na ang sahod mo, 250,000. Pwede siguro. Pero biruin nyo, 17 bansa
in 70 days. Around the world in 70 days. Daig niya pa yung mga nagko-concert ng mga entertainer, mga kababayan. Travel the world in 70 days. Grabe. So mahirap lang po ang Duterte, mga kababayan. Napakahirap nila. They can travel, they can spend so much money. Yan po ang kasinungalingan ng mga Duterte. Tapos kayo, sinusuportahan nyo pa. Pinagtatanggol nyo pa. Pinaglalaroan lang kayo ng mga Duterte. Walang pakialam sa inyo yan, kundi pang selfish interest lang ang mga alam ng mga hinayupak na yan. Di ba? Matutulungan ba nila yung mga kinasuhan ng CIDG, yung mga nagwala nung September 21, ilan sila? Di po ba? Sinong tutulong sa mga yan? Yung mga nakulong dati dyan sa Qatar na ilang Pilipino dahil sumuporta sa kanila, tinulungan ba nila? Wala, iiwan din kayo sa ere ng mga yan, mga kababayan. No, wag kayong magpapaniwala na mahirap ang mga Duterte. Super billionaires yan. Tignan nyo na lang si Pulong, may 51 billion. Yung Parmali at kung ano-ano pa na ninakaw nila tulad ng pag-amin ni Digong. Tignan nyo Sal-en ni Sara Duterte. Umangat pa yan, mga ilang taon. Nakita nyo yung Sal-en na nilabas. Meron pang mga hindi nilabas na Sal-en, nag-aangatan ang kanyang network. How? May mga personal properties sila. How? Paano sila naka-acquire ng mga ganyang properties? Kung simpleng mayor ka lang naman. Di po ba? Magkano ba ang sahod ng isang mayor, vice mayor? Milyon-milyon ba? Di ba? Ngayon, tapos yung anak na lalaki na panganay na yot-yot man, baka titikim ng mga iba't ibang putahe sa iba't ibang bansa. 17 days, 17 countries for 70 days. Kaya Faustino D, i-reject mo yan. Hindi na nga nagtatrabaho yang gusto pa baka bakasyon. Sino ang tamad? Di ba? Mga Duterte lang yun. Tapos sasabihin nila ang Pangulong Marcos ang tamad. Ngayon, punta naman tayo dito sa isang senador na talagang matindi ang pagkaamoy Duterte niya. Sabi niya, sunugin nyo man ako, mangangamoy Duterte ako. Bahag din ang buntot mo di ba? Mga Duterte, bahag buntot Nahawa na dyan si Bad Boy. Yung image niyang bad boy dati, image lang pala yon. Bakit, mga kababayan? Sa quote card na yan ng Pilipinas Today, dalawang beses sinabi ni Robin Padilla na kung ikukulong nyo si Senator Bato, isama na ninyo ako. Di ba? Si Bato nagtatago po ngayon dahil sa nababalitang lumabas na yung warrant of arrest niya. Pinatunayan daw ni Harry Roque yan. Sabi ni Harry Roque, Senator Bato, lumabas na ang warrant mo sa ICC. Huwag kang magpapakidnap. Kailangan humarap ka sa Supreme Court. Ganon. Pagtanggol ka ng Supreme Court, karapatan mo yan. So si Bato, lalong natakot, hindi na po nagpapakita. Mag-iisang buwan na siyang hindi nagtatrabaho. Sayang ang pasahod. Ni utot niya, ni bakas ng paa niya sa Senado ngayon, wala po, hindi makita. Well decorated po ang opisina ni Bato sa itong holiday break. Yung pa Christmas, nila, decor nila nandun. Pero wala yung si Bato. Nasaan daw si Bato? Nasa Pampanga po. Baka naman nakikimekeni sa guli lang. Bato, wala kang buntot. Wala kang bayag. Ngayon nahawa na si Robin Hood Padilla sa inyo, na wala po ang pagiging bad boy image ni Robin Padilla. Wala ring buntot ito. Hindi niya kayang buhatin ang kanyang buntot. Yung sinabi niyang, kung ikukulong nyo si Bato, isama nyo na ako. Ano po ang sabi niya ngayon? Senator Bato, wag kang magpapakidnap sa banyagang bansa. Yan Wag na daw magpahuli si Bato. Wag ka daw magpasakop sa banyaga. Wow naman. Yun ang advice mo ngayon. Bakit? Malamang ayaw mo ring makulong. Nagbago ang todo ni Robin Padilla. Dati sabi niya, ang tapang-tapang niya, sigurado siya na ikulong nyo na rin ako pag kinulong si Senator Bato. Ngayon, ano nangyari? Huwag kang magpapasakop o magpapahuli sa banyaga.
Wow talaga, turing nyo sa ICC Banyaga, no? Oh, bakit? Yung kakampi nyong China, di ba Banyaga din yan? Nagpasakop ka dyan eh. Nagpasakop si Duterte dyan sa mga inchik eh. Di ba? Ba't di ka nagsabi ng ganyan kay Duterte? Bakit hindi lumaban si Duterte, pinagtanggol ang ating kasirinlan dyan sa West Philippine Sea? Ha? Ba't di mo makutya si Duterte? Bakit sinabi mo, oh, tatay, bakit di ka naman pumalog sa sinabi ni Xi Jinping na wag mong gawin ng paghuhukay? Atin yan, maghukay ka dyan. O, ba't di ganun ang sinabi mo? Ha? Kala ko ba matapang? O ngayon, ha? Nabahag na ba buntot mo? Hindi na yung isama nyo na ako pag nahuli si Bato, kundi labanan. Ang warrant of arrest, magtago na lang. Parang ganun eh. Diba, Robin Padilla? Akala ko ba bad boy? O, nasaan ka ngayon? Nawala yung tono mo. Dapat panindigan mo yon. Dapat ulitin mo ng ikatlo para talagang sigurado na pag kinulong nyo po si Bato, isama nyo na rin ako. Hindi yung wag kang magpapahuli, papasakop sa Banyaga. Bakit ikaw punta ka sa Netherlands? 'Di ba? Ayaw nyo pala sa Banyaga eh. Dapat di kaya alis ng Pilipinas. Walang alisan ng Pilipinas. Oo. Ha? O ngayon Robin, kung sakasakali ikaw maging presidente ng bansa, kung sakasakali lang, anong foreign policy mo? O ayaw mo sa Banyaga eh. O di ba? Ha? ICC, nagkataon lang sa dahig yan. Oo. Ha? Kailangan talaga harapin ni Bato yung aligasyon sa kanya para malinis niya pangalan niya. Takot na takot kayo eh. Ha? Gawa-gawa kayo ng krimen. Sunod kay Digong. Akala nyo may forever si Digong? Meron, may forever si Digong dun sa impyerno. O sundan mo na lang, Robin. O maganda sabihin mo yan, kung saan po mapunta si Tatay Digong ko, doon po ako. O, pupunta siya impyerno, sinabi niya, doon ka ha? O, naduwag ka na kay Bato eh, ayaw mo nang magpakulong eh. Kumbaga, iiwanan mo si Bato, iba na advice mo, nagbago ang tono mga kababayan. O, from brave to brainless, o to braveless. Dating matapang, naduwag, o ayun po mga kababayan. Kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.